Welcome to Donmar TV News Channel. Presidential candidate Senator Panfilo Lacson slammed party list Representative Joselito Lito Atienza for being rude in asking him to back out for the presidential race. Earlier, Deputy Speaker Lito Atienza said that he is very serious on considering to withdraw from the vice presidential race. Atienza clarifies it is not because of his recent knee procedure but to give presidential candidate Manny Pacquiao a winning edge against Bongbong Marcos Jr. and Mayor Sara Duterte. He also suggested vice presidential candidate Tito Soto III to replace him as running mate of Pacquiao if he cannot return for the campaign. However, he clarified that he will only withdraw his race if presidential candidate Senator Panfilo Lacson will also back out. Who is he to tell me to withdraw? Wala siyang personality. I'm not backing out. Ilang beses ko na sinabi yan. That's kabastusan to say the least, ano? For somebody like him, na mas matanda pa sa akin, na magsasabing mag-back out ang isang kandidato without even consulting, that's insulting, okay? Meanwhile, in a message, his running mate Senator Soto said that they are both eyeing for the May 9 election, but endorsement of other candidates will be most welcomed. On the other hand, Senator Pacquiao earlier said that there was a scheduled meeting between him and Soto last Monday, but it was postponed due to conflict of schedule. Pakinggan po ninyo ito, ang interview ni maraming salamat. Oh, wait lang. Ay, naku Lord Santissima. Oh, tingnan ninyo ang interview ni Carpio. You've been quite vocal in terms of the Supreme Court decision that actually became final and executory on March 9, 1999. Kasi ang sinasabi dito ni Carpio, ang desisyon ng Supreme Court, final and executory. The problem is, bakit hindi kayo nakasingil ng kahit na 5? Huwag niyong idahilan na hindi po mababayaran ng mga Marcos yan. Huwag niyong idahilan yan. That is failure in your justice system. About the Marcos family owing 200 plus billion in estate taxes. The question is, many are asking, why now? If it's been final Many are asking, why now? Bakit ngayon? and executory since 1999, Final and executory since 1999 pa. Diba? Final and executory since 1999 pa. Ang reason po ninyo, hindi pa siya tumakbo noon? Hello, that is what we called irrelevant. why hasn't action been taken? Well, I think we should be asking the BIR commissioner during that period from March 9, 1999, when the Supreme Court said it's final and executory, why they did not do anything. Why did they not do anything? That's no longer the problem of Marcos. For example, ako may babayaran. Pagpalagay natin in a layman terminologies or sa isang sitwasyon lang. Halimbawa ako, gusto akong pabayarin ng gobyerno. Ayaw ko magbayad. May power ba ako sa gobyerno? Ayaw ko magbayad dahil kailangan pang may matapos. Ano ako tanga na pabayarin nyo kakagad? Ngayon, kung powerful ang gobyerno at alam ng gobyerno na kailangan nilang maningil sa mga Marcos, bakit ang tanong kahit na 5 centavos wala silang nasingil? Saan kaya ang problema? Sa taong hindi magbayad? Dahil alam niya na hindi po dapat siya magbayad? Sa pamilya na hindi po sila magbayad dahil alam nila na hindi po dapat sila magbayad? O sa gobyerno na magpapababayad sa mahulga lang nila? Yan lang pinakasimple na tanong. Yan ang pinakasimple na tanong. Ipagpalagay ko ang aking sarili, ako ay si Bongbong Marcos. I am aware of the decision of the Supreme Court. That the decision of the Supreme Court that I need to pay is what we call this final and executory. And that is what we call 23 billion. Ngayon, may demand letter. Kahit na anong pang bigay ng BIR ng gobyerno
hindi pa rin ako babayad. Dahil alam ko na hindi po kami dapat ang magbabayad niyan. Dahil may alas kami na pinanghahawakan. So ngayon, gaano kami ka-powerful na mga Marcos compared to the government, the implementing body? Eh wala kami sa posisyon. Di ba? Wala kami sa posisyon. Kung siningil nila noong 1999, for example ako, eh alam ko na hindi ko dapat bayaran yan dahil may kailangan pang tapusin yan. Kasi alam nyo, ganito lang kasimple. Kung alam ng BIR at ng gobyerno na dapat nilang pagbayarin ng mga Marcos since 1999 pa, bakit hindi nila kinuha at ginuyod at bininta lahat ng ari-arian ng mga Marcos? Why they cannot do it? Now, try to find the gaps of that simple issues. Di ba? Gaano ka makapangyarihan ng mga Marcos wala sila sa gobyerno? Sino ba ngayon ang implementing body? Di ba ang gobyerno? Ang tanong, anong ginawa ng 5 komisyoner? Kaya nga nagtatanong si Carpio eh. Ayun naman talaga, oo. Simple lang, wag nyo nang paya. wag nyo nang pahabain pa yung issue, my God. Kawawa naman kayo. Kawawa naman kayo, Diyos ko, Lord Santis. Oh, sabi pa ni Lorna Nonet, yun daw ang explanation ni Atty. Gadon. I am very sorry, hindi ko na panood ang interview ni hindi ko na panood ang interview ng idol ko na si Atty. Larry Gadon eh. Pagpatuloy natin itong si retired Justice Antonio Carpio. Oh, di ba? Oh. Next. And if they did something, they should tell us what they did. They owe an explanation to the Filipino people. Oh, sinabi mo pala, retired Justice Antonio Carpio, that the BIR commissioner, they need an oath to explain the Filipino people. Why you did not address that issue when you are in the position, when you are in the Supreme Court? Diba? Why you are in the Supreme Court? Why you did not address that issue? Bakit inintay mo pa na mag-retire ka? Eh may alam ka man pala sa issue. It has come out now because Bongbong Marcos, the co-administrator of the estate, who under the tax code is legally required to pay. Ngayon, when Bongbong Marcos considered as co-administrator of the estate, ang tanong, siya lang ba? Klarong-klaro na gusto niyo nilang sirain si Bongbong Marcos, problema, mas lalong minahal ng taong bayan. Kahit ano pang paniwalag ninyo, even though you yourself is a failure to implement the law of this republic, sayang na nagiging associate justice ka ng Supreme Court na alam mo man pala that during the time when you are incumbent of that particular position, you have an authority to summon. Tax is now running for president, so we have to. Ngayon, sabihin ninyo that he is running for the president? He needs to become a model? Oh, come on. Do not use such kind of black propaganda. You know, Justice Antonio Carpio, that you are barking at a wrong tree. You want to be president? Then you should be the model to the Filipino people in terms of paying taxes. Because without taxes, the country will not run. Sabi ni Antonio Carpio, without taxes, the country will not run. Why is it that the country run without the taxes of the Marcos? Aber? Wawa na lang kayo, oo. Diyos ko, Lord Santissima Trinidad. Na hindi nyo nga ma-justify kung nung pinagkagastuhan ninyo yung mga assets na pinagsubasta ninyo eh. Problema sa inyo eh. Yan. Kaya nga napaghalataan kayo ng taong bayan. No, hindi nyo masisi ang taong bayan kapag mayroong tinatawag na komentaryo sa inyo. We cannot pay teachers. We cannot pave our roads or maintain Kailangan our daw roads. singilin ng 200 billion kasi ganito ganyan. Kailangan magbabayad ng ganito. Kailangan pasweldo sa mga teacher. Huwag mo nang idamay mga teacher doon. Huwag mo nang idamay yung mga kalsada doon. We cannot pay our soldiers. We cannot pay our government
employees without taxes from the people. And that's why the president must be the number one example, the model. Tapos, ang sabi pa dito ni Antonio Carpio, alam mo kung bakit? Ano ba ang sabi ni Antonio Carpio? Eh noon, wala man din nagreklamo eh. So, ibig sabihin, ngayon lang, kayo lang nagreklamo. Diyos ko. Impossible dream. Nasingil nga si Lusyutan. But he has the biggest tax Diba? rate. Nasingil na. Si Lusyutan. Kaya klaro yun. State tax yun, di ba? Ability among all Filipinos. So, Justice Scorpio, Huwag nyo nang idamay ang mga Pilipino dyan sa inyong mga political agenda. why was he Yan ang tinatawag na galawang dilawan, lalo minahal si BBM. Correct. then allowed Alam mo sa totoo lang, ha? I am very sorry, retired Associate Justice Carpio. Kung hindi ka lang nagiging convener, itong sabi ko sa iyo, kung hindi ka lang naging convener ng One Sambayan, or ano tawag nito? Convener kasi ito siya ng ano to? Justice Scorpio, you've been Convener ng isang organization na nasa likod ng pagtakbo ni Lene Robredo, maniwala pa sana ako na hindi mo lang ito pautot. Alam mo naman si Carpio, frustrated na abogado, dilawan si Aquino, nag-appoint niyan, bobo na yan. O diba? Di yung mga yun, tinatangnan ninyo, binabash kayo ng taong bayan. Ang problema sa inyo kasi, gumagawa kayo ng eksena na pwede kayong balikan ng taong bayan ba? No? Mga amaw, hindi nga naniningil si Tatay Digos. Diba? Ang tinatanong ko dito, bilang ordinaryong mamamayan, nung tumakbo si Bongbong Marcos sa pagka-vice-presidente, pangalawa sa pinakamataas na posisyon, bakit hindi po ninyo ito? Alam ninyo, hindi kayo nag-file ng kaso, hindi kayo nag-demand kasi kumpiyansa kayo na mananalo yung manok ninyo nung last 2016 election. Eh ngayon, alam ninyo na hindi makamanalo-nalo. Diba? Alam ninyo na hindi manalo-manalo. Oh. So ano nangyari? Kahit ano na lang gagawin po ninyo. Eh kayo ngayon ang kalabas na katawa-tawa. Pwede nga pa namin sabihin, sayang lang sweldo ng taong bayan sa inyo. Kaya bakit? Alam nyo pala yung kaso, hindi sana magpasalamat pa yung taong bayan sa inyo. Oh, eh di ba? Di ba? Di ba dapat pasalamatan pa kayo ng taong bayan kung isa ka sa nag-initiate during the time na incumbent ka sa pagiging associate justice mo? Panahon ni Pinoy, wala kang nagawa. Panahon ni Cory, wala kang nagawa. Panahon ni Estrada, wala kang nagawa. Panahon ni Gloria Macapagal-Arroyo, wala kang nagawa. Oh. Di ba? Yan ang problema sa inyo. No? Yan ang problema sa inyo. Pilit ninyong ginagawang bobo ang mga Pilipino. Hindi. Hindi ganun. Lumaban kayo ng patas. Huwag ganun. Kasi katawa-tawa kayo pagdating dyan. Katawa-tawa kayo eh. Kayo na lang nag-uusap eh. Maliwanag. Oh. You know what? When there is a settlement, ibalik ninyo na sequester ninyo. Total, babayaran pala pa ng estate tax yan. Ibig sabihin, mamanahin pa yan ng mga Marcos. Baka mamaya, pag binalik ng gobyerno yung lahat na nasisequester ng sobra-sobra pa eh. Oh. Diba? Baka mamaya, bigay na lang ng mga Marcos sa inyo yan para mapakinabangan ng taong bayan. Diba? Nabuhay nga sila na wala sa politika, ngayong sa politika na sila. Oh. Diba? Ganun lang kasimpol. Makapagsabi pa ako, sayaw ng sinahod ninyo eh. Why? Kayo nga ito. Tingnan mo, itong issue na kinakasangkutan ni Carpio. Siya yung ngawa with regards doon sa West Philippine Sea. Sa territorial dispute between the Philippines and the Chinese government. Oh, ano nangyari? Sa panahon ni Pinoy, doon nagkakaroon ng tinatawag na kaso ng arbitral sa ang tawag nito, arbitral tribunal. Oh. Di ba? Ganun lang kasimple. Ang lakang pera yun, 203 billion yun eh. Eh bakit hindi po masingil-singil ng BRR yan? Eh bakit hanggang letter lang sila? Hanggang demand lang sila? Oh, because
they know that there is a lapses of the process.